So what's up mga tol? So ikikwento ko lang kung paano nga ba ako nakapunta dito sa bansang Japan, ano ang proseso, at gaano nga ba katagal ang hinintay ko para makarating dito sa bansang Japan. So tara, pag-usapan natin. So last year 2023, April, so nag-start akong mag-apply papunta dito sa Japan. So naghanap-hanap ako ng mga agency na pwede kong applyan, nagpasa ng resume through online at sa kanilang mga Facebook page. So, isa sa mga tumawag sa akin ay ang agency ko ngayon na Prudential Employment Agency. So, in-interview ako nila, phone call. So, yung mga basic info at experience ko, kung gaano na ba ako katagal, ay yun ay mga tinanong nila sa akin. Then, after nun, sumunod na araw, sinenda nila ako ng exam. So, meron exam yan na 3 category. So, okay naman, naipas ako. Then, sumunod nun, binigyan na ako nila ng form upang dumaan sa unang medical exam. So, sa mga hindi po kasi nakakaalam, kapag ka po tayo mag-a-apply sa bansang Japan, bago kayo salang ng agency sa employer's interview ay kailangan mo munang mag-take ng medical exam. So, yun yung unang magiging gastos mo kapag mag-a-apply ka dito sa Japan. So, kagaya lang din ng mga ginagawang medical exam dyan sa mga ibang trabaho. So, nandyan yung x-ray, sa dugo. So, lahat sa hearing test, eye test, check nila yan. So, yung medical na yun yung unang magiging gastos natin. Sariling gastos natin yun. So, yung sa akin naman, wala naman naging problema. In-update ko agad yung agency ko na okay na. Then, pinag-proceed na nila ako ngayon sa date ng employer's interview. So, yun ay May 18 kung di ako nagkakamali. So, May 18 yung aking naging employer's interview. So, nung una, hindi ko alam kung paano pumunta sa agency na yun kasi unang-una, nagpasa lang ako through online ng aking resume. Then, binigyan ako ng date ng aking employer's interview. Then, nagtanong-tanong lang din ako sa mga dati kong kasama kung paano ba makapunta doon sa agency yon, ano yung mga sasakyan. So, medyo malayo kasi yon. So, umalis ako nung araw na yon ng maga talaga kasi yung yung binigay na oras sa akin na dapat nandoon ako sa agency is 6 a.m. So, napakaaga. So, umalis ako noon ng 2:30 a.m. So, since hindi ko nga alam kung gaano katagal yung biyahe, so umalis ako ng maaga, 2:30 a.m. Then, sakay ako ng bus. Hanggang sa makarating naman ako doon, di naman ako naligaw. Tanong-tanong lang din ako doon sa mga jeepney driver, bus driver, kung saan yung mga dapat kong babaan, saan dapat sumakay na susunod kong sasakyan. Pagsakay ko pa lang sa'yo nanganib na ang buhay ko Safe na safe. So, ganun lang. So, nakarating din ako doon sa agency ng eksaktong 5 a.m. So, medyo napaaga ako noon. Pero okay din naman. Naalala ko noon, ako pa lang yung unang tao doon sa agency. So, naunahan ko pa pati yung guard. So, yun nga. Hintay ako doon. So, may mga iba rin aplikante na dumadating doon. So, yung iba, mag-a-apply pa lang. Yung iba, kagaya ko na naka-line up na for employer's interview. So, after noon, pagdating namin doon sa agencies, parang mga 7 a.m. yata yun. So, nag-conduct sila ng physical test yata yun. So, mamatay ako doon. So, meron doon mga push-up, sit-up, yung mga ganyan, power grip. So, since ako hindi ko naman alam kung paano ba, kung para saan ba yun, kung may points ba yun. So, todo bigay talaga ako. Wow naman! Wow! Wow! Push-up, ang dami ko, kahit nahirap ako, pinilit ko, tapos power grip. So, nagpakitang gilas talaga ako. Ang angas mo time na yun. Then after nun, parang mga 9 a.m. yata yung start ng mismong employer's interview. So after nung physical exam, naghintay pa kami ng parang mga 1 oras pa mahigit. Tapos mga 9 na dumating, magna 9 dumating yung employer. So saktong 9 nag-start yung employer's interview. So nung time na yon, 7 kami na i-interviewin. Pero hindi ko pa alam na isa lang pala yung kukunin. So usually kasi sa mga napapanood sa YouTube noon, 2 yung kinukuha tapos meron pang isang reserve. So yung time na yon, ako lang yung pinalad na makuha. What the fuck? Tapos may isang reserve. So yung reserve naman, ang trabaho naman noon, kung halimbawa na magkaroon ako ng problema during nang ako ay nagpa-process ng mga requirements
o bigla akong nag-back out. So meron yung reserve yung papasok para magpatuloy nung aking di natapos. Sayang naman. So yun yung proseso nung time na yun. So after nun, nung naipasa ko yung employer's interview, selected na ako. So yung araw din na yun, binigyan agad ako ng medical. So yun yung P2 na tinatawag. So yung mga ginawa ng medical nung P1, so inulit lang din, may mga konti lang nadagdag. Then medyo mas malaki lang ng konti yung naging gastos ko dun sa P2 kasi nga may mga nadagdag na itetest sa akin. After nung P2, so wala naman naging problema. Smooth naman lahat. Okay naman, wala naman naging problema. So, in-update ko agad yung agency kasi hindi yung bili nila sa akin nung araw na yon nung bago ako mag-medical na once na makita yung result, ay paalam agad sa kanila. So, nung time na yon na in-update ko na sila, binigyan na nila ako ng date ng nag-start yung klase. So, bago pala yung mismo talagang klase, meron pang 6 days na class na i-schedule sa inyo. So, sa amin time na yon, hindi naman siya agad face-to-face. Yung time na yun, online lang. So, yung 6 days na yon, doon ginagawa yung mga basic na letra, yung mga basic na letra ng Japanese. So, para magsimula kang matutong magbasa, magsulat ng hiragana at katakana. So sa 6 days na yun, medyo marami kami nun, parang kulang 50 kami nung, tapos nabalitaan ko parang may nag-back out pa nung time na yun kasi hirap nga mag-memorize, hirap makabasa. Tapos, yung sa 6 days na yun, merong dalawang exam na mangyayari doon. So, yung AEO kasi, saka kung paano yung tamang stroking ng pagsusulat ng hiragana katakana, ituturo yun. Then, sa isang linggo na yun, may dalawang magiging exam. Susubukan ka kung talagang nakakabasa ka na o nakakasulat ng Japanese character o Japanese letter. So ako, naipasa ko naman yun. Okay naman, wala naman naging problema. May Ang angas mo yung mga ilan din na hindi nakapasa, so nag-retake lang sila, nag-extend sila ng another 1 week. So sayang din kasi imbis na pahinga na lang, so na-extend pa. Pero yung mga na-extend na yun, nakasama ko rin yun sa mismong klase. So hindi sila nag-back out. So after nun, nung mismong last day nung 6 days, so nung time kasi na yun, bago pala ako mag-apply sa agency, may trabaho ako nun sa Pinas. So, may trabaho pa ako nun. So, yung last day na exam, since maagang natapos, isa ako sa mga maagang nakapasa. Pumasok pa ako nun, nag-duty pa ako nun. Umabot pa ako nun sa araw ng duty ko. So, sayang kasi yung araw. So, ipinasok ko pa yun. So, after nun, pahinga lang yata kami, parang mga 1 week lang yata, 2 weeks. So, nag-start na yung talagang klase. So, yung time na yun, online pa rin siya dahil yung time kasi na yun, wala pang bakanting room sa may papasukan namin, puno pa, wala pang mga nag-stay out. So, nag-online class pa kami ng mga isang buwan pa. Sa online, medyo mahirap nga lang sa online kasi yung una-una signal, tapos minsan maingay din dun sa lugar na kasi hindi naman maiiwasan kasi sa bahay lang. Pero awan naman ng Diyos, nakaraos naman. Okay naman, wala naman naging problema. Hanggang sa after ng 1 month na yun, nagkaroon ng bakante dun sa school na papasukan namin. So, nag-start na kami mag face-to-face. So, parang mga July yun, nag-start na kami mag face-to-face. So, yun, nagkita-kita na kami ng mga klase ko. So, masaya naman. Lahat naman okay, lahat naman mababait. Parang karaniwan lang din na pumapasok ka nung high school. Yung mga makukulit, yan, hindi naman mawawala yan. So, masaya yung naging klase. So, fast forward tayo. So, naka 3 months din ako noon, mahigit kami na nag-aaral. So, sa agency kasi namin talaga, inaabot usually talaga 4 months and 1 week. So, kami, since isa ako sa mga medyo maaga na dumating yung COE. So, Oh my God! Wow! nangyari, binigyan agad ako ng P3 o yung last medical na tinatawag. So lahat ng lab test na gagawin since P1 at P2, so parang inulit lang din lahat yun sa P3. Tapos kasama na rin doon yung dental. So sa P3, dyan madalas may mga bumabagsak sa medical, yung dyan lumilitaw yung tinatawag na SGPT. Alam na yan ng mga nag-abroad, lalo't paalis. Na sa P1 at P2 wala yan. Tapos P3 biglang lumilitaw. So nakakapagtaka nga. Paano masabi? So, yung time kasi nung nag-aaral kami, isa ako sa mga nagpa-participate doon sa Taiso. So, tingin ko nakatulong yun. Yung tuwing umaga kasi, bago yung klase, merong isang oras na pag-exercise. So,
3 buwan yun mahigit na ginagawa namin. So tingin ko nakatulong yun sa akin. Wala naman akong naging pending nun. Yung ano nga pala, yung ngipin ko pala nun. Yung ngipin ko pala yung naging pending ko lang nun. Kasi yung meron akong pastahin nun Magsipilo ka ha! Dilaw na ipin mo! nung time na yun. So hindi ko pa siya agad mai-proceed kasi nga wala pa akong budget nun na pang dental. So nanghiram lang ako nun time na yun dahil nga hindi na ako nakakapagtrabaho nung nag-aaral na ako kasi stay in kami nun eh. Stay in na kami nun, walang uwian. Once a week pala nakakauwi. Tapos may condition pa yun na pag naipasa mo yung exam sa face-to-face kasi merong 2 beses na exam yun. So pagka naabot mo yung average ng passing grade, so parang pinaka-ano mo yun, parang pinaka-reward yun sa inyo. Bibigyan kayo ng gate pass para makauwi. So once a week nakakauwi. So ako hindi naman lahat, although naipapasa ko yung iba, hindi naman lahat yun ay umuwi ako. So pinipili ko lang yung araw na na may holiday. So 2 beses na araw walang pasok, Linggo, Lunes. So yung pag may mga ganun, umuwi talaga ako. Since medyo malayo nga rin sa amin yung school, para mga kulang 3 oras din yung biyahe bus. So pag maalis ako ng hapon doon, gabi na talaga ako nakakauwi. Na-release na nga yung medical ko noon, yung P3 medical, wala naman naging problema. Pati yung dental ko, naiayos ko na. Then, yung date departure ko pala noon is October 23. So, may kasabay ako noon ng flight. So, 4 kami noon. So, sa mga hindi pala nakakaalam, sa agency pala namin, isa sa mga rules nila, 2 days before yung flight mo, so, hindi ka na nila papalabasin dun sa dorm na pinag-stayan mo. Doon ka lang talaga, bawal ka nang umuwi, bawal ka na rin maglabas-labas. Kasi may mga insidente daw noon na nangyayari na kung kailan yung mismong flight, ilang araw bago yung flight, nagkakaroon ng aksidente, so nagkakaroon ng problema. So yung time namin, 2 days before yung flight, andun na kami sa dorm, bawal na kaming umalis. Kasi sila yung maghahatid sa amin papunta doon sa agency. Pwede naman magpunta yung pamilya mo, kung meron kang asawa, anak o pamilya mo, doon na lang kayo magkikita sa mismong airport. Tapos hindi siya ganun katagal binibigyan ng time eh. So, saglit lang din. So sa akin kasi yung pamilya ko hindi ko na pinapunta kasi sayang lang din, layo, gastos, tapos saglit lang din naman. Then after mo pala dito, pagdating mo dito sa Japan, so meron pang 1 buwan na schooling. So ang mga ituturo naman doon, yung mga basic rules ng Japan, basic rules ng pagbibisikleta, at yung pagsisegregate ng basura. So dito kasi sa Japan, hindi pwede yung barbara o yung halo-halo na nakasanayan natin sa Pinas. So dito, hiwa-hiwalay talaga. Tapos may mga schedule yon ng araw ng pagtapon. So dun, yung mga yon, ituturo yon dun sa training center dito sa Japan pagdating mo. So 1 buwan yon. Tapos yung iba, refresh na lang din dun sa mga pinag-aralan dun sa Pinas, mga lesson. So refresh na lang din. So yun, 1 buwan. Masaya rin dun. Nandoon yung mga ibang lahi, pakakasama mo dun. Iba-ibang lahi nandoon. May mga Vietnamese, Thailand, Chinese, Cambodia, India. So maraming iba-ibang klaseng nandoon na lahi. So masaya naman, okay din naman 1 buwan namin doon. Tapos yung naging dorm ko pala doon during nung 1 month training. Nung una, Pinoy yung mga nakasama ko doon, yung first 2 weeks. Then yung after 2 weeks kasi, tapos na yung 1 month nila, naiwan ako doon. So after ng mga ilang araw, may mga dumating na mga bago. Ang sinama sa akin, ibang lahi na, mga Thailander. So okay naman sila, mga mabait naman. May time lang talaga na hindi kami magkaintindihan unang-una. Kahit kasi nag-aaral ako dun sa Pinas, hindi pa ako ganun talaga kasanay magsalita ng Nihongo. So ang nangyayari nun, pagka may mga pag-uusap kami o tanong na gustong sabihin, so ginugugil na lang namin. So nagkakaintindihan naman. So What? Bro, what are you talking about, man? okay naman sila. Bali, 5 yata sila nung time na yun na nakasama ko. 1 linggo rin mahigit. So okay naman, masaya doon. Then pagdating ko dito sa apartment ko, bali dito pala sa apartment ko, may 2 kwarto. So 2 lang kami dito na magkasama, tig-isa kaming kwarto. Okay naman, maluwag para sa 2. Sana all. So okay naman dito, malinis din, kumpleto naman gamit. So sa susunod ko na video, itatry ko na i-videohan tong buong apartment namin para pa-share ko rin sa inyo, makita nyo. Bahala ka sa buhay mo. So yun lang, sana may natutunan kayo, may napulot kayong konting idea kung paano ba ang proseso o gaano ba katagal yung i-google mo para makarating dito sa bansang Japan. So
Siyempre, kasama na rin dyan yung gastos. So, paghandaan nyo na rin yan once na maselect kayo. Wala na talagang atrasan yan. Pangutang nyo kung kinakailangan. Kasi, mababawi rin naman yung inutang nyo. Mabilis lang din mababawi. Paano masabi? So, sa mga nag-a-apply dyan at patuloy na nag-a-apply, huwag kayo mawawala ng pag-asa. At pray lang din sa lahat na inyong gagawin. At pagkakaloob din yan sa inyo. So, yun lang. Kita-kita sa next video. Diyan eh!